Mapagpalang araw po, araw ng linggo ngayon, kaya bati ko po sa inyo. Happy Lord's Day. Nandito po ako, okay yan. Ako sa bahay ni nanay at yung anak niya po si Sister Carmen. Si nanay naman. Mag-Bible study po tayo ngayon sa tahanan nila. Alam nyo, pamisan-misan din na linggo-linggo nadadalo, kumisan wala ako, kagaya nung nakaraan, kaya wala ako kasi po inuubo ako, hinatake ako ng aking asma, kaya mahirap po kami asma hindi ka makahinga, kaya gano'n. Kaya ito biyaya ng Diyos, binalik ng uli ng Diyos ang dati kong kalagayan, kaya ito naman magdadala mo po tayo ng salita ng Diyos. Ayan, so nakikita nyo na po kaming tatlo, no? Salamat sa Diyos. Pinagtagumpay po tayo sa araw na ito. Tawag dito, tagumpay. Kasi po, bago ako umalis sa amin, nagdadasal ako na sana ingatan ako ng Diyos at ipagtagumpay ang lakad sa Bible study. At ito naman po yung nangyari, Kaya, meron tayong ako na appointment Biblia, ang Biblia ng mga pastor siyang ating gagamitin. Tayo pong mga tao, nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa. Pero hindi nyo po ba alam, bilang tao na nilikha ng Diyos, ang Diyos po kasi lumikha sa atin lalaki, babae, sabi sa Biblia. At binigyan po tayo ng dapat nating gawin habang nabubuhay tayo. Kaibigan, okay? Ito, ganito nakalagay sa Biblia. Magbabasa na po tayo. Pero bago tayo papanaw sa pagbabasa, tayo muna ipanandalian. Dudulog sa Diyos upang gabayan tayo sa ating pagbubulay ng kanyang salita. Panginoon Diyos, sana naman na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng salita. Upang kami po'y lubos na makinabang sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Genesis 1:26 and 27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likahin natin ang tao ayon sa ating larawan na ayon sa ating wangis. Ito po, 27. Nilalangan ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalanga, isang lalaki at isang babae. Isang lalaki at isang babae. Hindi po isang lalaki at isang bakla. Isang babae at isang tomboy. Wala pong ganyan, Lalaki at babae. Ibig sabihin, ang mag-asawa po, lalaki at babae. Hindi pwedeng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kahit na sabihin nyo, nagpapalit na siya ng organ. Halimbawa, yung lalaki nagpapalit, Ngayon, para na siyang babae. Hindi po pwedeng lalaki sa lalaki. Lalaki pa rin siya. Nagpapalit lang siya. Okay. Kaya ganun po, Habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo, ano ang gusto ng Diyos? Una, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, Mateo 6:9. Ito nakalagay. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Unang-una, obligasyon ng tao, sambahin ng Diyos. Yun ang pangunahing tungkulin natin, ang Diyos ay ating sasambahin. Ngayon, binigyan tayo ng buhay ng Diyos, binigyan niya tayo ng lakas, binigyan niya tayo ng katawan. Yang katawan na yan, gamitin natin, upang ang Diyos ay masamba. Upang ang Diyos ay maparangalan. Ang problema po, imbis na ganun ang gawin ng tao, anong ginagawa ng tao? Yung pong ayaw ng Diyos, yun ang gusto ng tao. Halimbawa, yung mga bisyo, yan. Ayaw ng Diyos dyan. Pero gusto ng tao yan. Kaya wala. Nasira po yung magandang ginawa ng Diyos sa tao.
sinira ni Satanas. Oh. Yung iba, sumasamba pa sa mga himayan, sa mga ribulto. Sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Kung meron ka man tinuturing na ibang Diyos, huwag mo silang sambahin. Pero ano ginagawa ng tao? Sinasamba. Diyos-Diyosan kung tawagin naman po yun. Kung meron totoong Diyos, meron Diyos-Diyosan, yung peke. Kita nyo? Kaya habang nabubuhay tayo, kailangan po parangalan natin ang Diyos. Ganito naman ang nakalagay. Ay yung kay Apostol Pablo. Dito sa 1 Corinto, chapter 6, verse 19 and 20. Ang sabi ng Panginoong Apostol Pablo, hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Naliwanag. 20. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yan ang pangunahing dapat natin gawin, parangalan ng Diyos. Paano mo paparangalan ng Diyos? Sundin mo ang Diyos. Kapag sinunod mo ang Diyos, kaibigan, ang Diyos ay napaparangalan mo. Parang ano lang yan, magulang. Halimbawa, tatay, nanay mo. Sundin mo sila. Anong sasabihin nilang ng magulang? Ay, anak, salamat, napakabait mo. O. Sasabihin naman kapitbahay, ay, mababait na mga anak yan. Anak ni ganito yan, anak ni ganyan nito. O, napaparangalin nyo, magulang ninyo. Ganun din ang Diyos. Kapag sumusunod kayo sa Diyos, napaparangalan ninyo ang Diyos. Kaya yung katawan na binigay ng Diyos, na pinagamit sa atin, gamitin natin upang maparangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Pero ang ginagawa ng tao, iba eh. Ito, so, meron tayong babasahin. Dito, maraming sigurado tatamaan dito. Bakit ko sinabi yun? Tingnan natin. Anong sabi ni Jesus? Sa Mateo chapter 6. Balik tayo doon sa chapter 6. Sabi ni Jesus sa verse 10. Punta tayo sa 10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Yung Diyos pala, nandun sa langit, dapat masunod ang kanyang kalooban dito sa lupa. Dito sa lupa. Taga saan ang tao? Di po ba taga lupa tayo? Pero bakit hindi po natin sinusunod ang Diyos? Pero ngutos ni Jesus, sundin ng Diyos habang nasa lupa tayo. Kasi pag sumunod tayo dito sa lupa, hanggang langit, ibig sabihin, makakarating kang langit, kaibigan. Kaya pag hindi ka sumunod dito sa lupa, hindi ka makakarating sa langit. Oh, doon ka makakarating sa apoy ng impyerno. Kasama mo si Satanas. At yung mga wanted na rebelding mga hangil doon sa langit. O nagkudeta. Oh, magrebelde. Mga hangil nagrebelde. Lumabas sa Diyos. Doon sila tatapos sa impyerno. Kasama mo, kaibigan. Pag hindi mo sinunod ng Diyos dito sa lupa. Kaya ang gusto ng Diyos ay ito. 1:3-26. Ganito po ang mababasa. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Okay? Unang basa. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Sa langit yun. Dalawang basa. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay sa langit. Pag hindi ka sumunod, kaibigan, hindi ka makakarating ng langit. Doon ka sa impyerno, kasama mo si Satanas. At saka yung wanted na anghel nagrebelde sa Diyos sa kalangitan. Sunod na basa. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, kita nyo? Ang Diyos mabait. Pero marunong magalit ang Diyos. Ito nakalagay yun. Nung araw po, isang tao nang hanap buhay niya, sangla-sangla.
Doon po siya nagtatrabaho sa City Hall. Hindi siya talagang nagtatrabaho doon. Kasi ang sweldo ng mga empleyado nun sa City Hall, ATM sa bangko. Doon sila sumusweldo, isasaksak lang nila yung ATM nila. Ang ginagawa ng mga empleyado, sinasanla yung ATM nila. Ang pangalan ng pinagsasanlaan, Boy. Kapag yung ibang mga empleyado kasi may kalukuhan, pinalolos nila yung ATM nila para makakuha sila ng bagong ATM at panibago silang number. So yung Boy ngayon, magtataka bakit pag sinaksak niya yung ATM mo, wala siya nakukuha ng pera. Yan, ang gagawin ng Boy, hahanapin ka ngayon. Pag nakita ka, mumurahin ka mula sa bumbunan mo hanggang talampakan, kaibigan. Ganon kung magmuray. Kasi niloko mo siya. Sinanla mo yung ATM, binigay niya yung kailangan mong pera. Ang ginawa mo ngayon, nilos mo yung ATM mo, kumuha ka ng panibago. Hindi natural, wala na siya makukuha ng pera. Kaya mumurahin ka mula talampakan hanggang bumbunan. Di ba nakakaya yun? Yung tao na yun, minsan na Bible study ko yun eh. Ang tanong niya sa akin, marunong bang magalit ang Diyos? Hindi ba ang Diyos ay pag-ibig? Sabi niya sa akin, oo, ang Diyos ay pag-ibig. Pero, ang tanong mo, marunong bang magalit ang Diyos? Oo. Hindi siya makapaniwala. At meron din po akong Bible study noon, magkapatid sila. Doon sa ibang lugar naman, nang binasa ko po itong 1:36, kapag hindi kayo sumunod ka ako, magagalit ang Diyos. Alam niyo po yung dalawang kabataan estudyante na yon na napangaralan ko. Sabi nila, kasi yung nanay nila yung bina-Bible study ko, ayaw niya eh. Tapos sabi, ito na mga anak ko, sabi niya. Sabi ng anak niya, sabi nila, nung mabasa ko po yung 1:36, marunong palang magalit ang Diyos, sabi nila. Mabait ang Diyos, pero marunong siya magalit. Kapag hindi ka sumunod, doon magagalit ang Diyos. Kaya nga tinuro ni Jesus yung Ama namin eh. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Dumating ang kaharian mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Hindi ka pag-aarian ng Diyos kung hindi ka susunod, kaibigan. Kaya sinabi niya, sundin. Nang mangaral si Jesus, ito ba, isang katibayan. Chapter 4, verse 47 ng Mateo. Ang sabi ay ito. Mateo, gawa pala ito. Mateo 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Hindi ka pag-aharian ng Diyos, kaibigan, kung hindi ka magsisisi. Pag hindi ka sumunod sa kanyang anak, magagalit ang Diyos. Kaya nga, yung Boy, balik tayo kay Boy, yung nagpaperam ng pera. Sabi ko, alam mo, brother Boy, totoo ito eh. Kasi, pag hindi ka nakabayad, mumurahin kayo mula talampakan hanggang bumbunan eh. Masama pa naman ang minumura. So, minsan, sa harapan ng tao daw, nagmumura yan. Natawan. Natawan. Ang gusto niya, ang Diyos mabait. Ang Diyos hindi dapat magalit. Hindi, mali yun. Kaya nga righteous God yan eh. Marunong siya magalit. Ngayon. Ako, Pastor, lang po. Ako, nangyari sa akin yan. Pinaya ako. Pinaya po ako sa mga tao. Pero kung yun yung napaya sa akin, yung amo ko, namatay siya. Natake. May consequence kasi yan. Kasi,
Ayan na, sinabi niya, pinaya siya, yung nagmakaya sa kanya, Wala. namatay. Consequence yan. Hindi naman natin sinabing, ano, yung kamatayan po, ang Diyos ang nagtatakda. Siguro dumating na yung takda ng buhay niya. Sa akin po yun. Unang-una, kapag dito sa Kawikaan, meron tayong babasahin. Sa chapter 14. Sabi po dito sa 21 at saka 31, ang umamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. O, hinamak siya. Sa harap pa ng kanyang amo. Hinamak siya nung hindi pa siya disabled. Sa harap ng kanyang amo. Yung umamak sa kanya, namatay. Kaya, yung paggamak sa kapwa ay masama. Gawang masama yan, ang sabi niya mo. O, ulitin na. Ang umamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Bakit po gumagawa siyang masama? Unang-una, lahat ng tao ang may gawa ang Diyos. Kapag hinamak mo ang isang tao, hinamak mo ang Diyos na gumawa sa kanya. Pag hinamak ka naman ng tao, hinamak niya ang Diyos na gumawa sa iyo. Kasalanan, kaibigan. Hindi gusto ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay pag-ibig. Gusto ng Diyos, mabuhay tayo, nagmamahalan. Hindi yun nabubuhay sa kawalangyaan. Kaya God is love. Oh, meron pa sa 31. Ang umapi sa mahirap, umaamak sa may kapal. Kita nyo? Wag nyo pong apihin yung mga mahirap. Wag nyo silang pagsalitain ng hindi maganda. Kasi kasalanan po sa Diyos yan na lumikha sa kanila, sabi niya. Kaya tayo po, abang tayo nabubuhay dito, sumunod po tayo sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos, sumunod tayo. Kanino tayo susunod? Kay Jesus. Sa kanyang anak na si Jesus. Kaya pag hindi tayo sumunod sa kanyang anak, delikado. Unang-una, merong batas si Jesus. O, tingnan po ninyo ha. Nang magutos si Jesus sa kanyang mga alagad, ganito po ang mababasa. Dito po sa chapter 28 ng San Mateo. Sa verse 20, verse 19 and 20. Basahin ko ha. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Lahat ng tao po pinagagawang alagad ni Jesus. Ibig sabihin, hindi tayo alagad. Kasi kung alagad na tayo ni Jesus, hindi na tayo pagagawang alagad sa Kanya. Ibig sabihin po, alagad tayo ni Satanas. Gusto niyang umalis tayo kay Satanas. Yan ang ibig sabihin ni Jesus. Kailangan maging alagad po yan. Siyempre, hindi naman papayag si Satanas. Gagawa ng parang. Kaya, hanggat maaari, kung mahal nyo ang Diyos, sundin nyo. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo. Yan. Kung gusto mong sumunod ay maging alagad ni Jesus, sumunod ka sa Kanya. Maging alagad ka. Itong pangako. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kita nyo? Yung sumusunod, sila po yung sasamahan ni Jesus. Yung hindi gustong sumunod, ang sasama sa iyo, kaibigan, si Satanas. Dalawa lang yan eh. Kung hindi mo gusto kay Jesus, kay Satanas ka. Kahit tayo mo kay Satanas ka. Tayo mo sumunod eh. Dapat maging masunurin tayo. Anong nakalagay dun sa 1:16? Pag hindi ka sumunod sa kanyang anak, galit ako sa iyo, sabi ng Diyos. Hindi bali ang kapitbahay mo magalit sa iyo? Huwag lang ang Diyos. Dahil ang Diyos may kapangyarihan, ilublob ka sa apoy ng impyerno. Body and soul. Yung kapitbahay mo, walang magagawa yan.
Kamukha mo rin yan eh, tao. May kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa tao na pumapatay. Matakot kayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos may kapangyarihan maglublob, magtapon sa iyo ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Doon ka dapat matakot. Kaya kung mahal niyo yung Diyos, sundin niyo. Ngayon, kung ayaw mo sumunod, buhay mo yan, kaibigan. Hindi ko buhay yan. Pero kung tatanungin mo, gusto ko, sumunod ka. Gusto ko magsama-sama tayo sa langit. Kagaya ni nanay at saka ni sister. Ganun lang po. Kaya meron tayong mga Bible study. Ipinapahalam ng Diyos ang dapat natin gawin dito sa ibabaw ng lupa. Po, tandaan niyo po ito. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, si nanay, sister Carmen. So, dito po tayo sa Barangay 102, Sony District 1, Tondo, Manila. Magandang araw pong muli, ano? Ayan. Sana po merong kayong natutunan sa ating pag-aaral. Kung meron kayong Biblia, pwede nyo po ako sundin doon. Kahit anong Biblia pong gamitin nyo, welcome yan. God bless us all. Nawadat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. Kayo po, muli, si Nanay, Sister Carmen. Yan. Bye-bye po. And next Sunday ulit.